Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa dalawang bahagi na kung saan meron tayong sitas na ginaba at ito'y ating ginabasa at binibigyan ng buhay. Dati po tayo sa isa pang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 21, versikulo 23 hanggang 32. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang mga matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo at nagsasabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaan ito? Ngayon, i-observe natin yung isang person na ito. Ngayon, kung titingnan po natin, pagdating ng ating dakilang Panginoon, nung pumasok siya sa templo, dahil ang nangyari po noon, hindi ba ka? Sakay siya ng asno, papasok sa templo. Pagdating doon sa templo, pinagtatauban niya yung mga namimili ng o namamalit ng salapi at yung mga namimili ng mga hayop. Na kung saan, sabi ng ating dakilang Panginoon, ang ating bahay ay katawaging bahay panalangin. Ngayon, kung aralin natin, tayo po ay templo ng Diyos na buhay. Ilagay natin sa ating sarili yung templo na yan na dapat bahay panalangin na dapat ang ginagawa lang natin sa ating sarili, manalangin, at manalangin. Ngayon, pinasok ng negosyo na kumbaga, kahit na araw ng pagsamba, nasa pagninegosyo pa rin ang iniisip. Nasa kung ano-ano pa bang bumubulo sa isipan. May kita pa ko doon, o ano ba yung nangyari. Sayang, hindi po siya natrabaho. Kapag gano'n ang atensyon natin, siguro naman, ang ating dakilang Panginoon magagalit dahil hindi nga po dapat gawing bahay o pugat ng tulisan ang templo ng ating dakilang Panginoon. At tayo po yun. Ngayon, halimbawa, meron nangangaral ng salita ng Diyos at nagtanong, sa anong kapamahalaan, bakit kinakailangan mong iparinig yan sa akin ang salita ng Diyos? Di para na tayo mga matatanda ng bayan at mga punong saserdote o pangulong saserdote na lumapit na habang tinuturuan tayo o tayo nagtuturo ng aral ng salita ng Diyos, mayroong bumabalaki. Halimbawa, itinuturo na magsisigat. Bakit ako magsisisi? Itinuturo sa atin na tayo magpakumbaba. Bakit ako magpakumbaba? Yung ba parang tumututol yung sarili natin, nasa kalagayan ng kaisipan po yun ng mga pangulong saserdote at matatanda ng bayan. Sa totoo lang po, sa ating kalooban, mayroon din tayong kalaban. Walang iba yung pride. Ego, ika na. Yan po yung nandyan sa isip na nabubuo yan ng mga sarili, kataasan, yung pananahili, nandun na lahat. Ngayon, kapag yan po ay isinurrender natin, isinuko natin sa ating dakilang Panginoon. Pwede natin sabihin sa ating sarili na hindi na natin tabang sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay. Sa anong kapamahalaan ba na kinakailangan natin isurrender, isakripisyo ang ating mga sarili? Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Merong kapamahalaan upang baguhin ang ating pagkatao, upang siguraduhin na dapat ang anahan sa ating mga puso, walang iba. Yung mga salitang ibinahagi ng ating dakilang Panginoon na yun ang dapat nakatatak sa ating mga puso. Ito na yung sinasabi. Hindi ko na isusulat ang aking mga kautusan sa mga tapyas na bato, kundi isusulat
pagkaltura sa isang pusong laman. Ibig sabihin, lahat ng aral na ipinangaral ng salita ng Diyos, papasok dito sa tainga, diretso sa ating puso, at pag nilay-nilayan natin, ito na yung panahon para tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Sabi dito, ang tanong, saan yung kapamahalaan ginagawa ang mga bagay nito? Saan yung kapamahalaan ba at kinakailangan natin makinig ng Ebanghelyo? Sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaan ito? Kaya kung titingnan po natin dito, meron pong kapamahalaan ng ating dakilang Panginoon. Lamang, pagdating doon sa kanyang kausap, hindi niya pwedeng sabihin kung paano kapamahalaan niya ginagawa ang mga bagay niya. Dahil mapuro po ang kanilang pag-unawa. Bakit ko nasabi? Tuloy natin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong. Kung kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay nito. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagawa? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatiranan sa kanilang mga sarili na nagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sabihin niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Dapat kung sabihin natin sa mga tao na natakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat ng propeta si Juan. Ngayon, ang ating dakilang Panginoon, matalino po. Meron po siyang kapamahalaan kung bakit niya ginagawa ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil nga ang kausap niya, mga matatanda ng bayan at mga pangulong saserdote na limitado lamang ang karunungan nila, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, challenge ngayon sila. Ibinalik sa kanila isang katanungan din. Pero dahil nga, alam ng ating dakilang Panginoon kanilang pag-iisip at natatahon niya ang kanilang isasagot, kaya nakurumir ngayon ng ating dakilang Panginoon yung mga pangulong saserdote at mga matatanda ng bayan. Pero ang tanong, meron nga ba talagang kapamahalaan ang ating dakilang Panginoon? At bakit siya nagpapagaling ng may mga karamdaman? At bakit niya ipinangangaral ang salita ng Diyos? At bakit pinagtatauban niya yung mga nagpapaling at nanamimili doon sa loob ng templo? Sapagkat yun po ay illegal. Hindi pwedeng pagsabayin niya. Na kung saan, ang gawain natin sa loob ng templo, walang iba, pumasok tayo dyan para manalangin. Ginawa na natin yung kanina. At ikalawang bahagi ngayon, para makinig ng salita ng Diyos. Meron pong kapamahalaan ang ating dakilang Panginoon para sakupin tayo kung tayo ba'y suma sa Kanya at siya ba'y suma sa atin. Ngayon, kung yung naroon sa ating puso, kaparihas nitong mga matatanda ng bayan at mga pangulong saserdote pa naman. Pero ang punterya nila, hanapan ng diferensya o butas ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga isasagot. Dahil mas matalino ang ating dakilang Panginoon, kaya ipinalik sa kanya. Ngayon, ang tanong, saan ang kapamahalaan, bakit kinakailangan gawin ng ating dakilang Panginoon? Na yung kanyang bahay panalangin na tayo po yun ay na tinatawag na templo ng Diyos, dapat po hindi pinaroonan na gawing pugad ng mga tulisan. Kundi gawin natin bahay panalangin. Nandyan marugdog tayong nagsisisi at humihingi ng tawad ng ating mga kasalanan nang sa ngayon tayo'y maging karapat-dapat sa mga oras na ito. Naisupo natin ang ating mga sarili upang sa ganoon, mabago na ang ating pagkatao at nang sa ganoon, pangunahan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mula ang pakinggan natin at isupo natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kapamahalaan itong ipinagkalo sa ating dakilang Panginoon. Kaya importante po sa atin ang pagsuko, ang pag-surrender at ang pakinig o pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat meron pong kapamahalaan ng ating dakilang Panginoon para tayo baguhin, magsisi at magbalik loob
sa Diyos. Ngayon, tuloy natin. Datapwat, ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, umarunong ka sa at gumawa ka ngayon sa ubasan." At sinagot niya at sinabi, "Ayaw ko." Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naman. At siya lumapit sa kanya at hindi nang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Ginoo, ako'y parunong," at siya'y naparunong. Ngayon, ilagay ngayon natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang anak. Biyernes pa, o kaya kaninang Sabado ng umaga, may pumulong sa atin paggising natin. "Anak, magparunduyan ka." Ang sagot natin, "Hindi, marami ko labahan. Hindi may lakad ako. Hindi may gagawin ako. May dadaluhan ako." Ngayon, ilagay natin ang ating sarili. Katulad tayo dito sa anak. Na yung unang anak, tumutol, pero kalaunan, sumunod. At yung ikalawa, nag-promise pa, "Sa Sabado pupunta ako sa templo." Pero hindi siya naparoon. Ang tanong, sabi dito, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Tanungin po natin ang ating sarili. Minsan ba nangyayari, nagpaplano tayo, isang linggo pa, pupunta ako sa templo. Pero kalaunan, hindi naman naparoon sa templo. O kaya, tayo may nagsabi sa atin, pumunta ka ng templo, pero tayo tumutol, pero kalaunan, naparoon din. Alin ba doon sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang? Sabi dito, sinabi nila ang una. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutol ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos." Ibig po pala sabihin, ang isang tao nag-aari na siyang mabuti, kung matuwid, kung maayos niya ang kanyang pamumuhay, mas mauunahan pa pala ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutol. Bakit po? Kasi yung mga taong matutuwid na, hindi na sila nangangailangan magsisi. Pero, ang tanong, ano yung tinanggap nilang pagpapatawad kung hindi na nagsisi? Kasi ang mangyayari niyan, diyarin mo na sa iyong sarili, matuwid ka na, ba't kailangan ko pang magsisi? Pero yung mga maniningil ng buwis, na meron silang nadaya o naloko at yung mga patutot na mabigat ang kanilang mga kasalanan, yung pagpapatawad po kasi tinamo, yun ang sukatan dito. Kasi kung halimbawa, matuwid na tayong tao, pagkatapos kukunti na lang yung nagawa natin pagkakasala, alin ba ang mas mabigat na pinagkalooban ng pagpapatawad? Yung may malaking kasalanan o may maliit na kasalanan? Yung pinatawad ng marami o pinatawad ng maliit? Kaya mas mga una ang mga maniningil ng buwis at ang mga patuto. Dahil po sa laki ng nagawa nilang pagkakasalan at kung sa tingin nila hindi na sila dapat bang tawagin anak sapagkat sila'y napahiwalay sa Diyos, napalayo sa Diyos at naging patutot nga. At yung mga maniningil ng buwis naging madaya pa sa kanyang kapwa. Kaya kung titignan po natin dito, importante po yung mga nasa mababang kalagayan na kung saan sila yung may karapat-dapat na pagkalooban na pahaginan ng ibang milyo na magbago ng kanilang mga pagkatao, ng kanilang ugali. Mas mabigat po kasi ang kanilang kasalanan nagawa. Kapag sila'y pinatawad,
malaking kaginhawaan para sa kanila na sila'y makapanumbalik sa Diyos kumpara doon sa mga matutuwid na. Kaya kung titignan po natin dito sa Ebanghilyong ito, tinuturuan tayo kung paano tayo dapat matuto, mabuksan ang ating mga kaisipan. Kasi po itong dalawang tema. Kung titingnan natin yung isa, may kapamahalaan si Kristo para sakupin tayo, para baguhin ang ating pagkatao. At higit sa lahat, yung pangalawa, meron tayong kalooban din naman kung handa tayong sumunod sa Kanya. Dahil po pagka minsan, mabilis po kasi sumagot ang bibig. Hindi ba sabi dito? Ayaw ko. Mabilis yung reaksyon ng bibig. Pero sa paggawa, nagbago siya. Ang mahalaga, yung kanyang sarili, pagkamat tutol ang kanyang bibig, pero ang puso niya ay hinahanap-hanap niyang luluyan. Hinahanap-hanap niyang templo. Kaya kahit man nasabi niya na hindi siya pupunta sa templo, pero dahil nagsisi at nagbago, yun po yung tinitin nandito ng ating nakilan pa rin. Yung pagsisisi. Kasi po ang pagsisisi, ang tawag yan, surrender. Pagsuko. Ibig sabihin, kapag sinusuko natin ang ating sarili sa ating dakilang Panginoon, kinikilala pa natin siyang Panginoon. Pero, mabilis tayong sumagot, parorong na to. Pero yung puso, sabi nga, iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ibig sabihin, lahat na lang ng ating ginagawa, kahit nababanggit natin siya sa panalangin, ang pangalan ng ating kabilang Panginoon. Sinusunod natin ang kanyang kalooban. Gumagawa rin tayo ng mabuti sa labas. Pero, kapag pinag-uusapan na yung ubasan, kung maroon ka sa ubasan, opo, ako'y paroroon, pero iniiwasan ang makapaglingkod o makapagsilbi. Dapat po hindi gano'n. Kundi dapat mahalin natin ang ating pinaglingkuran, natin sinumpan tungkol sa ating kabilang Panginoon, at naway gabayan tayo upang magawa natin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa sabi dito? Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Dapat pinaniwalaan siya ng mga maninilang buwis at ng mga parudot. At kayo, sa pagkakilala ninyo rin ito, hindi man kayo na nagsisi pagkatapos upang kayo magsipaniwala sa kanila. Kaya ulitin po natin, balikan natin yung kasaysayan ni Juan. Nung mangaral ng mangaral si Juan Bautista ukol sa pagsisisi ng kasalanan, meron din doon mga naglakas loob na mga Pariseo na pagkamat sinasabing nakaamba na yung palakol sa mga ugat. Pero dahil sa nadala ng kanilang musyo, nagsisirin at nagbalik loob sa Diyos. Isa na doon si Nicodemo. Napalihim ka nakipagkita sa ating kabilang Panginoon noong gabi para tanungin lang ang ating dakilang Panginoon. Sapagkat nahihiwagaan siya sa mga sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, sa isang tao na makasalanan, huwag nating sasabihin, wala na tayong pagkakataong pangbaguhin ang ating sarili. At sa mga matutuwid naman, huwag nating sasabihin, matuwid na. Kundi, kinakailangan pa rin natin magsisi, manumbalik tayo sa Diyos at magbalik doon. Sapagkat kapag tinanggap natin, di tayo man matuwid, nagkasala ng malaki, o tayo yung naging patutot, kung maniningin ng Diyos, nagkasala ng malaki, ang mahalaga, marunong pa rin tayo humingi ng tawad sa Diyos. Kasi po yung pagpapatawad ng Diyos, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Kundi ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng sabihin, matuwid na ako.
Hindi natin pwedeng sabihin, okay na ako. Kundi araw-araw, nagkakasala tayo. Kailangan ilapit natin yan sa Diyos, isupok natin ang ating mga sarili, at pangunahan tayo. Nang sa ganon, tamuhin lang natin ang pagpapatawad niya, at tayo'y tumira sa ating kalugluban ang presensya niya. Isang malaking pagpapala na po yun, na tayo'y iniingatan ng Diyos, at pagpapakilala niya sa ating nararamdaman namin siya, ang kanyang presensya sa ating mga puso, sa ating pang-araw-araw na komunidad. Siguro po, nandito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at ang man ang ating mga kahilingan, ilapit po natin yan sa Diyos at ipagkalog po nawa sa atin ang kagalingan, lahat ng kasagutan sa ating mga salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.